Hi guys, katapos ko lang maligo. At kanina guys, may dumating na food galing sa client ni Mr. Ayan. Shakes. Pizza. Yo, sarap. Sarap guys. Kain tayo. Tapos ayan. Shakes. Kumain ako kanina guys. Nagmukbang ako kanina. Sarap ko yun. Oh. Sarap ka ng shakes. Ang sarap ng chicken. Yan. Oy, may buhok pa yung ano nila. Oh, shakes. May buhok. What happened? May buhok pa, oh. Buti na prito. Hehehe, may buhok. Tapos pizza. Kain tayo. Pizza. Hi guys. Kami na naman dito. Nasa school na naman ang kuya. Tapos nagtatrabaho ang daddy. Kaya kami dito ang iwan. Everyday, Monday to Friday. Silent ang bahay. At ngayong araw nga pala ito, last day na ng aking, ay hindi sa akin pala, last day na ng gamot ni Bimbim sa kanyang, ayun, yung nakita sa x-ray niya, ito yung last niya. So, 2 times a day, 7 days. Today is last day. Ayun. Tapos na siya nito. So, magpapa-x-ray na kami ulit sa kanya. Ayan, oh. 13 kilos for, bumaba pala. Dati for 14 kilos siya. Nag-start kami na gamutan ay August 7, 2025. Then, today is August 14. So, 7, start kami ng 7. Nag-start na kami ng 8, kasi August 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tama ba? Kasi 14 ngayon. Bukas pa pala. Kasi, eto, nagpainom na ako ng gabi. Gabi kami nakatapos nito. Mag-start ako ng 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tama. Last day na. Excuse me. Last day na pala talaga ngayon. Tapos ako rin, magpapacheck up din ako kasi inuubo ako. Oh my God. Eto, 2 times a day. Tapos na siya nito. Eto, tapos na ito ng 11 pa. Kaya, ayan. Tanda tayo. So, next step naman tayo. Magpapa-x-ray tayo ulit. Request pala ng doktor ni Bimbim. Ito yung doktor niya. Sa pediatric pulmonary. Siya ang doktor ni Bimbim. Bago nga pala kami, magpapa-x-ray. Ang request ng doktor ni Bimbim ay doon daw sa hospital kami magpa-x-ray. Hindi daw sa labas. Doon kami daw sa hospital nila, magpapa-x-ray para makikita daw ng, ipagtatabi daw yung comparison. Di na naman nagpo-focus, bakit ba ganito? Ipapakita daw yung comparison ng before and after, kung may nagbago. Kasi yung pagkabasa kasi niya nung x-ray, parang hindi naman daw pulmonary. So parang mga ugat-ugat lang daw na picturean. Pero ginamat niya pa rin si Bimbim. Para sure na. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, magpapa-opera siya. So, ayaw nila mag-opera kay Bimbim na mayroong mga ibang sakit. Kailangan daw gamutin muna. Kasi baka daw yan ang cause na makadagdag sa, ano niya na yun, sa pag-opera. So, anyway, ayun na, dito na tayo. Yan ay, ito yung bata na makulit. Hey! Ayan, nanonood siya. Tapos na rin ako makapaglinis dito sa office.
Ayun, yun lang guys. Ang bahay namin, office, may isang kwarto lang. Kwarto lang talaga guys dito sa amin. Tapos ito, oh, kusina, mini kitchen. Tapos, ayun lang. May CR, nandito na lahat. Tapos, ito yung room namin. Hindi ko pa siya guys na linisan. Yan lang. Dito, inuubo talaga ako. Dito kami natutulog sa baba. Tapos doon naman yung dalawa, si kuya at saka si daddy. Tapos kami dito sa baba. Okay lang sa akin kahit masikip. Basta okay lang. Tiis-tiis lang. Wala namang problema guys. Sanay naman ako sa tulugan. Tapos ayun, parking. Tapos doon kami nagsasampay. Isa lang ang kotse namin dito. Isa lang. Kay daddy niya lang. Yung isang kotse may nakikipag-park doon. Kasi sayang naman, di ba? Sayang nang kikitain. Pagkain na namin yon. Tapos, ito yung labas. Ayan, dyan ako nagwawalis. Tapos nakakalungkot kasi may isa ditong nagpark sa amin. Lilipat na sila sa Cavite. Pero nakakalungkot kasi ang tagal na namin nun magkakilala. Sabagay kami din kasi umalis din kami dito. Tapos naiwan din sila dito. Kaya ayun. Ngayon, nakabili na sila ng bahay sa Cavite. Tapos alis na sila mamayang gabi. Ano na yun, yung isa daw na may sampayan, nilagay ko na kasi, alis na sila mamaya gabi, hindi sila dito magpapark. Kaya, ayun guys. Bisa ba naman, nakakalungkot. Nakakalungkot pagka may umaalis. Parang malapit din sa buhay mo. Yung kakilala mo. Tapos nakakalungkot. Pero anyway, ganun talagang buhay. Kasi kanya-kanya tayong buhay. Nandun sila, nakabili sila doon. Tapos yun na nga. Wala na ako ditong kakilala sa lugar na to. Sila lang naman yung kakilala ko dito sa lugar namin. Nakakalungkot. Yung parang, alam mo ba yun, nakakalungkot, isipin. Wala na tayong kakilala. Lilipat na sila. So, yun lang guys. By the way, hindi pa pala ako nakapag-intro sa inyo. Welcome back to my YouTube channel. And for today vlog, ito lang naman, daily vlog namin. Araw-araw, makakasawa din. Pero anyway, okay lang. At least, wala tayong kakilala dito. Kayo ang kausap ko. O, diba? Kaya mag-vlog-vlog na tayo dito habang nandito pa kami. Medyo matagal pa kami dito guys. Sa Manila kasi pag na-operahan na to, mag-aantay pa kami ng recovery nito. Siyempre, check up yung sugat niya. Mag-update ako sa inyo guys talaga kasi alam ko marami ang mayroon nito sa mga lalaki daw. Marami din kasi ako napapanood sa vlog na ayun na nga, meron silang mga ganyan. So, ayun guys, kwento ko nga pala sa inyo. Kasi hindi ako nakakapag-vlog noon kasi parang ako guys, nadidepress ako, parang ang hirap. Pero mas maganda pala talaga na ikwento mo. So, parang kahit wala kang nakikitang kausap, dito sa pag-vlog mo, kailangan mo rin ikwento. Tapos may nagko-comment din, nag-comment ako dun sa isang nagva-vlog na i-share niya yung pagpa-opera niya. Pero malaki na siya. Matanda na, medyo may edad na rin siya. Sa kanya kasi, okay sa kanya yun. Kasi kayang-kaya na yung sakit. Ito kasi sa akin bata. 2 years old. Tapos, ayun, share niya yung Pero, karamihan talaga, ang dami kong nag-search dito. Ang dami ko rin sinerch dito sa YouTube na about nga doon sa mga fistula. Tapos, wala pa akong nakikita na about sa baby na nagkaroon ng fistula. Parang si Bimbim lang. Parang ito lang anak ko, first time. Pero di ko alam yun. Malay mo, hindi nagbablog yung iba. Pero share ko talaga sa inyo to kasi para naman aware din sa mga ibang mami. Alam nyo, ginawa ko na ang lahat. So, ayun guys, mag-update ako na rin. Ang pipilitin kong mag-update sa inyo. Kasi kahit na mahirap talaga guys. Pag ganito, nasa mga operasyon. Parang advance sa pag-iisip ko, nag-hallucination ako guys. Sabi ko, ganito ba, ganyan. Pero, kailangan na rin yan. Lakasan ang ating loob. Yun lang guys. So, ayun. Ano pa ba? Magluluto na tayo ngayon. Kasi tapos na pala ang gamutan niya ngayon. Last day na ngayon. So, magpapalipas muna kami guys. Kasi bukas Friday. Tapos linggo, Sabado at linggo. Ayun. Wala atang x-ray sa hospital ng linggo. Gusto namin, pahingahan muna siya. Tapos, x-ray na siya sa Monday. Tapos, yung doktor niya naman, MWF. Ay, TTH ata sila. TTH yun. Tuesday and Thursday ata siya meron. So, ayun guys. Tingnan natin
kung ang decision ni Doc, tapos kung may pagbabago. Kung wala na pagbabago, continuous yung gamutan, then uwi muna kami sa Bicol guys. Kasi hindi talaga siya pwedeng operahan na may ganyan. So, ayun. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Tingnan na natin. Gusto ko na rin talaga makauwi guys kasi syempre, wala. Yung business ko doon, kahit papaano, alam mo ba doon sa tindahan ko, kahit 1,000 a day lang, masaya na ako doon guys. Or 1,500. Masaya na ako doon. Nakakaipon ako ng pera. Dito talaga sa Manila, lahat palabas yung pera. Wala nga ako datong talagang kapera-pera guys. Wala akong ipon, wala akong ano kasi yung ipon ng tindahan ko na bago ako pumunta dito, binayad ko sa utang ko. Syempre sa pagbibusiness talaga guys, alam mo, hindi mo talaga maiiwasan na mag-uutang ka. Pero takot talaga ako mag-uutang guys. Yung inuutangan ko naman ay walang porsyento to. Kaya doon talaga ako sa kanya. Agad-agad ko talaga sa kanya binabalik. Kasi alam niyo na, isa sa ulit ko. Yung parang makautang ka ulit. Tapos yun lang kinagandahan sa pag-uutang ko. Walang porsyento. Talagang pagka nakakuha ko na yung unutang ko sa kanila, talagang binabalik ko agad. Hindi ko pinapatagal sa akin. Hindi ko muna pinapaikot, nagagamitin ko, papaikotin ko. Hindi. Binabalik ko talaga sa kanya agad. Tapos, ayun na, ulit-ulit talaga tayo. So, ayun, update ako sa inyo guys. Baka bukas. Bukas kasi may event yung panganay ko. Buwan ng wika bukas ata. Oo, buwan ng wika. May events na doon. Medyo sasama kami doon. Dito na ko yung ano nila, presentation. So, yan na guys. Yan. At ito nga pala ang aming mini kitchen. Mini cooking. Oh, yan. Nandito lang lahat. Tapos yung maliit lang isang tao lang talaga dyan makakapasok. Tapos nandiyan yung gilid, yung mga kutsara. Tapos, ayan, dekobokos. Ayan, mayroon kami kalabasa, upo, patatas. At syempre, magluluto tayo ng ulam natin. Ayan, ito lang. Pang isang tao lang talaga guys. Hi! Oh, yan. Ganyan ang kitchen namin dito sa Manila. Pero kahit nasa probinsya, maliit na yung mga kitchen namin. Dito talaga sa Manila guys. Hindi naman kailangan dito na malaki ang bahay mo. Kung malaki ang bahay mo, syempre mayaman ka na. Pero para sa amin, contented na kami sa ganito kasi meron naman kaming bahay sa probinsya. At least meron kaming sarili. Dito talaga, syempre nandito kami kasi nandito yung trabaho. Pero pagka wala na naman trabaho, syempre gusto mo na rin magnegosyo, syempre uuwi ka or dito ka. Ganun lang naman yung guys. Kung anong meron kami, masaya kami. Kaya kahit ano lang, at least meron kami dito, may privacy. Diba? So, maluluto na nga tayo. Parang pinag-uusapan natin. So, masakit pa talaga lalamunan ko. Kasi alam mo ba guys, pumunta kasi ako ng Quiapo noong nakaraan. Bumili ako ng mga dragon fruits doon, yung drinks. Tapos grabe, ang tamis na natikman ko. Ayan. Tapos, gamit tayo ng mantika. Olive oil naman to eh. Pero okay na yan, olive oil. Mahal kaya itong olive oil na to. Yung asawa ko kasi guys, yung tatay ng mga anak ko, gusto niya mga safe ang ginagamit namin sa pagluluto. Maglagay na tayo ng mantika.
Sabay na natin to guys.